Lesson number 6, mga kapatid, Christian spiritual and water baptism. This lesson will clarify the distinction and significance of spiritual baptism into Christ, or identification truth, and the symbolic role of water baptism within the local church context, avoiding both sacramental views and ultra-dispensational rejection of historical Baptist practice. Mga kapatid, ang isa po sa palatandaan na ayaw ng maging Baptist, okay, o dalhin ang pangalang Baptist, kapag ka po ang isang grupo na dating Baptist ay inalis ang water baptism, hindi na po yan maglalagay din ng Baptist, sapagkat wala pong Baptist na hindi po nagwa-water baptize. Okay? Kaya po kapag ka tinanggal ang pangalang Baptist, automatic yon, hindi na po yun nagbabaptize. Pero pagka po nananatili yung pangalang Baptist, okay, nagwa-water baptize pa rin po yan, mga minamahal. Kasi po isa po yan sa distinctive ng Baptist. Anyway, hindi natin pag-uusapan kung ano po ang iba-ibang uri ng Baptist. Okay? Ang ngayon po ay titignan natin yung biblical teaching tungkol po sa spiritual baptism at saka yung water baptism. At ngayon pong gabi, ipapaliwanag ko sa inyo bakit naniniwala pa rin ako na ang water baptism ay hindi po harmful o hindi po ito nakapagbibigay ng paglabag sa Panginoon kung atin pong gagawin ito, mga kapatid. Meron ba tayong lalabagin at meron ba tayong pagkakasala kung tayo po ay magwa-water baptize, mga kapatid? Dahil po marami pong pinupukol ng mga talata na dahil po dito ay hindi na daw po dapat mag-water baptize today. Gayunpaman, wala kayong makikita ni isang salita o utos mula sa apostol ng mga hintil sa grace dispensation na ipinagbawal po niya ang mag-water baptized. Okay? Sige po, tingnan po natin. Baptism is a topic that has caused division and confusion across Christian denominations. Some say water baptism saves. Others reject it altogether. This lesson will rightly divide the word to show the spiritual baptism that unites all believers with Christ at salvation, and the symbolic practice of water baptism as a public testimony in local churches, distinct but not contradictory. Okay? So again, mga kapatid, ang ating pananampalataya bilang moderate dispensationalists, right divider, ay nagwa-water baptize pa rin tayo dahil nga po, ito po ay pinractice ni Apostle Paul. Binigyan po niya ng diin na siya po hindi tinawag para magbautismo, pero at the same time, mga kapatid, hindi niya po ipinagbabawal. Wala siyang pagbabawal. Wala siyang sinasabi na huwag nang gawin ang water baptism. Ngunit, malinaw naman po, doon po sa sinabi po niya sa 1 Corinthians chapter 1, kung magiging mali ang motibo at mali ang katuruan sa ilalim po ng water baptism, mas pipiliin ng Apostol Pablo huwag na lang mag-water baptize. Why? Sapagkat mababasa natin mamaya, hindi isinugo, okay, si Apostle Paul para mag-water baptize. Hindi yan ang pangunahing kanyang komisyon, mga kapatid, in this dispensation of grace. Ephesians 4:5, one Lord, one faith, one baptism. Okay, yan po yung 7:1 dito po sa Ephesians chapter 4, verses 4 and 5. At nabanggit po yan na merong one Lord, meron po ding one faith, okay, and one baptism. But tingnan po natin saglit, kaunting kaisipan lang. Pag sinabing one Lord, alam niyo po ba yung Lord na yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo? Capital L, Lord. Pero ang salitang Lord na positibo ang pinapakita
ay ginamit din para po sa mga Lord in the flesh or Master in the flesh. So, yun po ay isang positibo or makadiyos na tawag. Kaya, pag sinabi ritong one Lord, wag nating isipin na ay hindi na rin tayo tatawag ng ibang Lord. Pero, alam natin, mga kapatid, na ang tinutukoy dito ay yung Lord na Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi diyan na wala ng ibang Panginoong Hesukristo, siya na lang yon. Okay, pag sinabing one faith, mga kapatid, meron pong faith of Christ. Merong faith of God sa Bible. Pero yung one faith na tinutukoy dito, categorically, ay tumutukoy sa mystery program faith. Ito yung revealed faith o revealed truth na binigay kay Apostol Pablo. Pero may iba pang faith, mga kapatid, na positibo na para sa atin din. Okay? Kagaya ng faith of Christ. O, kagaya ng faith in Christ Jesus or faith of man. Okay? We are all children of God by faith in Jesus Christ. Galatians chapter 3 verse 26. Pero itong faith na tinutukoy dito, na one faith, ay walang iba kundi yung body of truth, mga kapatid, na nireveal kay Apostle Paul specifically para sa dispensation of grace. Okay? Kaya, kapag pumasok tayo sa one baptism, at sinabi natin, therefore, wag na tayo magwa-water baptize kasi ang kinikilala lamang na iisang bautismo ay walang iba kundi ang spiritual baptism, which is spiritual baptism talaga yan. Hindi po yan water baptism, mga kapatid. There is only one baptism na magdadagdag sa body of Christ o maglalagay sa akin na sayo sa body of Christ. Ang water baptism ay hindi. Pero mga kapatid, meron pong at least 9 or 10 baptism, iba-ibang baptism sa Bible. Okay? At ito po ay hindi lahat ay negatibo. Isa lamang po ang negative baptism, walang iba kundi ang baptism in the fire. Sa Matthew chapter 3 verse 11 and 12. Now, kung saan tumutukoy sa literal fire sa lake of fire. Okay? Pero maraming water baptism. Marami pong iba't ibang uri ng baptism. Okay? At yun ay positibo, mga kapatid. Ngayon, pagdating sa transition period, lubos kong nauunawaan yon. Kasi ako naman po talaga, from the very beginning, mga kapatid, nang nagturo po sa social media, ang aking mga tinuturo ay masasabi ko pong inaral ko naman. Okay? Kaya kung meron pong hyper-dispensationalist o mid-acts na magsasabi sa akin na walang water baptism, hindi ako makikipagdebate, pero kaya kong magbigay ng napakaraming rason bakit ako magwa-water baptize pa rin. Both doctrinally and practically, mga kapatid. And that is my conviction na ako po ay magwa-water baptize pa rin. At hindi po labag sa aking konsensya, hindi rin po labag sa Biblia, mga kapatid. Okay? Kaya kong patunayan sa mamagitan po both biblically, scripturally, dispensationally, mga kapatid, practically, na ang water baptism ay edifying sa body of Christ. Kaya makikita po ninyo, hindi rin po ipinagbawal ni Apostol Pablo. Kahit na hindi yun ang primary commission po niya. Pero di niya pinagbawal. In fact, na-receive niya na po ang revelation of the mystery. Ginagawa pa rin niya at pinapayagan pa rin niya na mag-water baptize. Consider a wedding ring. It doesn't make you married. It shows you are married. Similarly, water baptism does not place you into Christ. Spiritual baptism does. Yet the outward symbol is still testify of the inward reality.
Essence of two baptisms. Number one, understanding spiritual baptism, the one true baptism for salvation. Meron pong isang bautismo, mga kapatid, na talagang nakapagliligtas. Ito po ang sinasabi sa 1 Corinthians 12:13. The Bible says, 1 Corinthians chapter 12, verse 13, "For by one Spirit are we all baptized into one body." Yan po ay spiritual baptism, hindi po yan water baptism. Ano pang sinasabi sa Romans 6:3-4? "Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ," binautismuhan kay Kristo, ibig sabihin po inilubog kay Kristo, "were baptized into His death." Again, hindi po yan water baptism, kundi isa pong literal but spiritual baptism na ginawa. At ang Holy Spirit ang gumawa. Connected po yan sa 1 Corinthians 12:13, mga kapatid. This baptism is spiritual, not physical. It is done by the Holy Spirit, not man. It places the believer into the body of Christ and identifies him with Christ's death, burial, and resurrection. Okay? Specifically, yung dalawang talata na iyon, mga kapatid, 1 Corinthians 12:13 and Ephesians 4:5 at saka po itong Romans 6:4, Romans chapter 6:3-4, mga kapatid. Okay? Now, ano pa makikita natin dito? It happens at the moment of salvation. Nangyayari po itong paglalagay, paglulubog kay Kristo sa oras na mismong tayo'y naligtas. Okay? Ito bang sinasabi ng Colossians 2:12? Buried with Him in baptism. Spiritual ito, hindi ito physical o literal water. Through the faith of the operation of God. Okay? Number 2, identification truth. Through spiritual baptism. Na-identify ang katotohanan sa pamamagitan po ng spiritual baptism. Ano po ang mga katotohanan na yon? Na kapag ikaw ay binautismuhan sa Espiritu, ay ma-identify ka na doon sa mga katotohanan na yon. Galatians 3:27, "For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ." So, yung baptism na muli na ito ay hindi po tubig. Kasi ang pinagbautismuhan sa taong iyon ay walang iba kundi si Kristo. Ibig sabihin, inilubog siya kay Kristo, mga kapatid. Hindi po sa tubig. Spiritual baptism results in new identity in Christ. Crucifixion of the old man, Romans 6:6. Newness of life, Romans 6:4. Heavenly position, Ephesians 2:6. Complete acceptance in Christ or in the beloved. So, tinanggap tayo buong-buo, mga kapatid, kay Kristo. Yun po yung time na tayo po'y binautismuhan. Okay? Hindi po, ulitin ko, hindi pastor ang nagbabautismo sa Espiritu, kundi ang banal na Espiritu mismo, 1 Corinthians 12:13. Kailan ito nangyayari? Sa sandali na tayo'y naligtas. Sa sandali o sa oras na pumasok ang banal na Espiritu sa atin, the same, ito po yung baptism into Christ. What is water baptism? Pag-usapan natin ang water baptism, mga kapatid. Okay? Water baptism was practiced by the apostles early in Acts and even after Apostle Paul's full revelation. Ako po'y naniniwala na listen to this, hindi po nangangahulugan na nasa 1 Corinthians o nasa transition period or mga sulat ni Pablo during Acts period ay hindi nangangahulugang
hindi pa kompleto ang espesipikong revelation sa isang specific na truth. Bibigyan ko po kayo ng isang katotohanan na reveal, mga kapatid, during Acts period, at nung na-reveal yun kay Apostle Paul, hindi na ho nagbago yun. Alam niyo kung ano? The gospel of the grace of God. Okay? Hindi po bahagi, mga kapatid, ng transition period o pagkaintindi sa gospel of the grace of God. Okay? Hindi bahagi ng progressive revelation ang specific na gospel na ipinapangaral ni Apostol Pablo, which is the death, burial, and resurrection. Sapagkat sa Acts chapter 20 verse 24, sinabi ni Apostle Paul na nireceive niya sa Panginoong Jesus. Okay? Yun nga yung tinutukoy niya na kanya pong commission eh. Nung sinabi niyang, I have fought a good fight, I have finished my course, ang tinutukoy niya po doon ay yung kanyang tungkuling tinanggap, mga kapatid, walang iba kundi po yung pangangaral po ng gospel of the grace of God. So, mandali po nating puntahan, ha? Para makita po nating mabuti, mga kapatid. Acts 20, verse 24. Ano sabi doon? Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So ito po yung sinasabi niya na, so that I might finish my course with joy. Now, nandiyan po ang salitang finish at nandiyan din po yung salitang my course. Now, look at this. Tingnan po natin, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 4. Ano pong sabi niya dito, mga kapatid? Verse 7, ano sabi po niya? 2 Timothy 4:7, ano sabi po niya? I have fought a good fight, I have finished my course. I have kept the faith. Now, ang tanong, kailan na-receive ni Apostle Paul ang complete revelation ng gospel of the grace of God? During Acts period or after Acts period? So, napatunayan ko po, mga kapatid, na ang death, burial, and resurrection ay hindi bahagi ng transition period. At gusto ko pong sabihin din, mga kapatid, na before siya nagsabi na I was not called o I am not sent to baptize, ay alam na po niya, mga kapatid. Matagal niya nang alam na hindi siya tinawag upang mag-water baptize. During Acts period pa rin yun. Okay? Pero bakit nagbabaptize siya at bakit din hindi niya pinagbabawalan na magbaptize? Nakikita ko sa inyo rito na merong binabautismuhan sa panahon mismo ng complete revelation po ng gospel of the grace of God. Okay? It is not required for salvation, of course, but historically practiced as a symbolic act of faith and identification. Naniniwala po tayo na ito po ay symbolic o pictorial, mga kapatid. Act of faith and identification. Identification saan? Sa death, burial, and resurrection. Tingnan po ninyo. Panahon na ni Apostol Pablo ito. Acts 16:14-15, binautismuhan si Lydia. By the way, si Lydia, kaninong convert yan? Kaninong convert? Si Lydia. Sa ating Apostol Pablo. Okay? Ngayon, sino ang nag-administer ng baptism sa kanya? Kay Lydia. Hindi sinabi ng Bible na si Paul.
Pero, bunga ni Paul yan sa pananampalataya. Anak ni Apostol Paul yan sa pananampalataya. Pero pinayagan niyang bautismuhan. Tanong ko po sa inyo, na-receive na ba niya ang complete revelation ng death, burial, and resurrection? Yes. Ay bakit nagbabautismo siya? Bahagi ba ito ng sign, wonders, and miracles? I can prove to you mga kapatid, okay, na hindi po yan bahagi ng sign, wonders, and miracles sapagkat hindi naman po signs, wonders, and miracles ang water baptism eh. Wala naman pong spiritual na ginagawa diyan. Literal po yan na papasok at pupunta doon sa ilalim ng tubig, mga kapatid. So, ang tanong, bakit nagwa-water baptize at pinapayagan ni Apostle Paul na ma-water baptize ang mga converts niya? Di ba? Acts 16:30-33. Philippian jailer. O, kaninong convert ito? Kay Paul and Silas. Right? O, next. Binautismohan din po yan. At ang kanyang buong sambahayan. Acts 18:8. Anong sabi po ng Acts 18:8? Many of the Corinthians believed. At binautismuhan po yan. Hindi naman si Apostol Pablo ang nag-administer ng water baptism, kagaya ni Jesus Christ. Alam niyo po ba si Jesus Christ, sinabi ng Bible, maraming nabautismuhan si Jesus Christ. Pero pag aaralin mo, hindi talaga siya nag-water baptize, hindi siya nag-administer, pero ina-identify na siya ang nag-baptize. Look at this. Mamaya po, papakita ko sa inyo yung verse. Acts 19:1-7. Kaninong converts ito? Kanino po, sino nag-share dito sa Ephesians disciples? Si Apostle Paul pa rin. Paul did not baptize them. Others did. So, makikita natin, mga kapatid, ito po ay, ang tawag dito ay biblical assumption. Bagamat siya ang nag-preach, siya po ang nagturo ng gospel dito sa Ephesian disciples na binautismuhan mga kapatid ni John the Baptist, nabautismuhan sila sa baptism ni John the Baptist at na-rebaptize po sila, pero hindi sinabi ng Bible na si Apostle Paul mismo ang nag-administer ng water baptism. Okay? Pero, credit sa kanya. Okay? Tingnan nyo. Water baptism is a testimony to others of what already occurred spiritually. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Ito, talagang nasa early Acts po ito. Acts 2:41. Then they that gladly receive His word were baptized. Ano pang sabi dito sa Acts 8:36-38? The Bible says, as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, see, here is water. Sabi po niya mga kapatid, what doth hinder me to be baptized? So, hindi po si Kanya na, hindi si Apostle Paul yan. Yan po ay si Philip mga kapatid. Si Filipe po yan, ang tinutukoy dyan. And Philip said, look at this, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Pinapakita ko lang po sa inyo mga kapatid na ang water baptism ay isang testimony to others ng tunay na pananampalataya. Okay? Kasi nga po, tingnan nyo, sabi po dito ni Philip, sabi po ng eunuch, gusto kong magbabaptize. Sabi ni Philip, kung totoo na ikaw ay sumasampalataya ng iyong buong puso, ay maaari. Bakit po? Hindi naman alam ni Felipe ang puso po mga kapatid nitong si eunuch eh. Pero pinayagan po niya na nagbibigay mga kapatid ng nagbibigay po mga kapatid ng katiyakan na siya po'y tunay na sumasampalataya. So, testimony doon kay Philip na siya
tunay na sumasampalataya. Kaya sabi niya, and he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Ang pinag-uusapan pa rin dito ay yung si Kristo ay Son of God. Hindi pa po nabibigyan po ng diin yung death, burial, and resurrection. Pero ang binabasa po nila doon sa chariot ay Isaiah 53, which is tungkol yun sa death, burial, and resurrection of our Lord. Okay? Now, look at this, mga kapatid. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Okay, makikita niyo mga kapatid na ito po ay natural na ginagawa at pinapractice mga kapatid ng mga unang disipulo pagpasok po ng dispensation of grace. Bakamat hindi pa po nga full ang revelation sa Book of Acts, pero may ilan-ilan po na mga truth, kagaya ng death, burial, and resurrection, na full na po ang revelation kay Paul. Okay? Dapat po ay makuha po at maintindihan po nating lahat yan. Para hindi tayo maging hyper, ano? Hindi tayo maging ultra-dispensationalist. Okay? Number 4. Apostle Paul's position on water baptism. Ito na. Kung ano ang posisyon ni Apostol Pablo sa water baptism, yun din ang posisyon ko. Yun din ang dapat maging posisyon ng mga local churches kung ipapattern po natin kay Apostle Paul, mga kapatid. Amen? Now, look at this. Tignan po natin mabuti, ha? Ano sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 1:14-17? Kinuha po natin yung pinakabuod ng mga talatang ito. Sabi po niya, mga kapatid, I thank God that I baptized none of you. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Paul did not emphasize water baptism. At the same time, hindi niya rin ito ni-require. Dapat ganyan yung stand natin. Huwag natin bigyan ng emphasis yung water baptism kasi baka akalain ng iba kaya sila ligtas ay kasi water baptized. At the same time, wag din natin itong i-require, mga kapatid. Okay? In the dispensation of grace, the spiritual baptism is primary. However, moderate dispensationalists, tayo po yun, recognize water baptism as a non-saving ordinance that symbolically reflects salvation. Okay? Token lang po ito. Token lang. Pagpapakita physically kung ano nangyari inwardly and spiritually. Balance view. Alam niyo po, ang moderate dispensationalist ay balance. Okay? Hindi po liberal at the same time, hindi naman po mga kapatid extreme. Water baptism does not save. Yan po yung belief natin. Water baptism does not put one into Christ. Water baptism is not required for fellowship in the body of Christ. Ayan, lilinawin natin sapagkat marami pong mga Baptist ngayon na nagtuturo na kapag hindi ka na water baptized, hindi ka pwedeng makipag-fellowship sa Lord's Supper, hindi ka pwedeng makipag-fellowship sa choir, hindi ka pwedeng makipag-fellowship sa soul winning, hindi ka pwedeng basta-basta maging worker, pero ito nakakapagtataka. Hindi sinasabi ng pastor na huwag ka munang magbibigay ng iyong tithes and offering kasi hindi ka pa naka-water baptized. Di ba? Ang tagal ko po mga kapatid sa ganung sistema at sa ganung grupo. Isa po yung aking pinuntahang simbahan before na nagtuturo nito na kapag hindi ka pa na water baptized, huwag kang pupunta dyan sa pulpito. Hindi ka pwedeng kumanta, hindi ka pwedeng mag-special number. Hindi ka pwedeng mag-choir. Ang pinagtataka ko, wala ni isang pastor na yon na nakilala ko na nagturo na kung hindi ka pa na water baptized, huwag ka muna magbigay. Huwag ka muna lumapit dito sa offering box. Baka mahawa ito ng hindi mo pagiging masunurin. Sapagkat ang pag-water baptism daw mga kapatid ay first step sa Christian life. Hindi po yun totoo, mga kapatid, hindi po yun totoo. So, kinakailangan po mga kapatid ay makita po natin ito ng malinaw. Okay?
So, sabi ko nga sa inyo, may mga mali pong konsepto tungkol dito sa water baptism na dapat talaga natin bigyan ito ng diin. Next, water baptism can be practiced as a local church ordinance. Testimony when understood as symbolic. Ako po ang stand ko personally. Okay? Kapag ang isang bagong convert ay galing po mga kapatid sa Pentecostal, sa Iglesia ni Cristo, sa Roman Catholic, at siya po ay magpapaanib bilang member ng local church na sinimulan ng inyong lingkod, mga kapatid. Okay? Bilang pagtanggap ng katuruan na tinuturo ko, bilang pagkilala na ako ay kanyang magiging pastor, o sino man ang magiging pastor sa simbahan na yon, kung aking tinutulungan na ma-establish ang local church, kung yung taong yon ay nagbibigay ng kanyang commitment at ipakikita niya ito sa lahat ng member o existing member ng local church na yon, mga kapatid, sinasabi ko sa kanya na ipakita mo yan through water baptism. Preference ko yon. Okay? Hindi niyo ako pwedeng sabihin na, wag yan, hindi ganyan. Preference ko yon. Hindi niyo ako pwedeng bigyan ng kahit isang verse na magsasabing mali yon. Okay? Kasi tinignan ko po yon sa iba't ibang anggulo, mga kapatid. Pero, ito naman yung isa. Kung water baptized ka na ng parehas namang pananampalataya, okay? At alam mo sa puso mo na ikaw ay ligtas na, at na water baptized ka na doon, at matagal ka ng Kristiyano, anak ka pa ng pastor, okay? Hindi kita iwa-water baptize. Kasi pag i-water baptize kita, magbibigay lang yan ng kalituhan lalo sa iba. Bira, anak ng pastor, magpapabaptize ulit. Mga kapatid, marami pong mga dapat isaalang-alang, mga kapatid. Again, situational po yan. Okay? Tandaan po ninyo, ang water baptism ay hindi po, mga kapatid, isang bagay na kung saan ay, kagaya ni Apostol Pablo, ni-require. Kaya nga po, nagbautismo si Apostol Pablo, pero pinagpapasalamat niya sa Diyos. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat iilan lang ang binautismuhan ko. Bakit? Sapagkat may gulong nangyayari sa 1 Corinthians, sa Corinthian Church. Sapagkat, ako ay binautismuhan ni Pablo, ako ay binautismuhan ni Apollos, ako ay kay Pedro. Dahil sa water baptism, mga kapatid, mayroon pong tendency na magkaroon ng division sa loob ng church. Sapagkat kung sino nag-water baptize sa kanya, yun ang kinikilala niyang pinaka-leader niya. Para kay Apostol Pablo, kung magkukos siya ng division, wag nang mag-water baptize. Situational po yan, mga kapatid. Preference po yan. Okay? Tandaan niyo po yan, mga kapatid. The one baptism that truly matters for salvation is spiritual, placing us into Christ, accomplished by the Spirit. Let us focus on, number 1, our position in Christ, living in our new identity, teaching sound doctrine regarding both baptisms. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen? So mga kapatid, yun lamang po. Ganun lang kaigsi yung topic natin dito sa water baptism at spiritual baptism. May mas malalim pa pong approach dyan, pero ito nga po ay for beginners. Thank you so much for your time, mga kapatid, sa pakikinig sa akin. And I hope, mga kapatid, na kayo po ay napagpala ng salita po ng Diyos.